Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. COMELEC Commissioner believes Angel Locsin can run for the Senate. She can win. So di-research ko, sabi ko, sandali, parang sablay ho ata yun ah. Isang commissioner ay biglang magsasalita ng ganyan. COMELEC Commissioner, ikaw yung napaka-out eh. Ikaw yung sabihin na natin namumuno dito sa eleksyon. Kaya ka nga commissioner. Tapos magkokomento ka sa ngayong kaaga, magkokomento ka, oh ito, okay itong pwede itong maging senador. Madam, medyo out na sobra yan. Noong una hindi ko pinapansin yung mga out yung hirit, pero ito out na ito. COMELEC Commissioner ka, tas gaganyan mo para kang nangangampanya. Diba sa akin na, sabi to madam kung iba magsalita okay lang, walang problema. Kung gusto nila ikampanya si Angel Pero kayo madam, ito sasabihin ninyo, ito iti-tweet ninyo. Ito tinweet niya, ayan In my opinion, if Angel Locsin runs for senator, she can win. Tatak, Bisaya, Ilongga, courageous, bright, and win a sincere heart. Ano to, madam? Kinakampanya mo yung tao? COMELEC Commissioner ka? Wonder fella, salamat po! Actually, ni-retweet niya yung ito yung caption niya, ni-retweet niya yung award na natanggap ni Angel Locsin na kung sino mang gumawa-gawa ng award na yon. Sabi ko nga, itong commissioner na ito marami na itong hirit na hindi ko gusto nung una pero pinagbibigyan ko kasi sabi ko baka naman kulang lang sa pansin at gustong tumakbo nito hinayupak nito. So hindi ko na pinapansin. Pero this time sabi ko sobrang out nito. Sobrang out. Bakit? Commissioner ka ng COMELEC tas gaganyan mo sasabihin mo, Tatak, Bisaya, Ilongga, courageous, bright, and with a sincere heart. Sira ulo ba kayo, madam? Napakawala nyo namang ethics na tao na public official. Tsaka una-una, hindi naman bright si Angel. Oo, matulungin siya. Alam naman natin. Yung pagiging matulungin niya. Pero yung bright, hindi nga Diba? Ilang beses siya nagkamali sa hirit niya. Na sinabi niya na hindi siya stockholder, shareholder sa ABS-CBN. Tapos biglang dinilit niya. Bakit? Merong balita ang ABS-CBN yung news noon na isa siyang stockholder. Hindi siya bright. Sinungaling pa. Courageous, bakit? Inaaway niya yung mga artista na ayaw tas biglang kabig. Ayaw mag-rally. Tapos nung inaaway na siya, biglang, hindi naman kayo pinariringgan ko. Sino kami? Sincere heart? Sincere heart ba yung tumutulong ka tapos biglang babanat ka sa gobyerno? Tulong lang kung tulong. Alata Alam nyo, ito nakakalungkot man pero sa tingin ko talagang tatakbo ito in the future Nakakalungkot man pero posible itong manalo. Bakit? Marami talagang tangang Pilipino Iyon naman talaga ang totoo. Marami kita mo nga nananalo pa sila Grace po nananalo pa si Binay. Bakit? Kasi nga ano pa rin ang issue pa rin pagdating mo sa Senate yung recall. Kung ano yung maunang ma-recall nila, yun yung kanilang isusulat kahit hindi nila kilala. Siyempre, sikat si Angel Locsin. Kahit wala naman sila, si Angel Locsin, matulungin yan. Ano na nga yan Sobrang matulungin niya sa tao, ganyan-ganyan. Diba yan ang pinaano ng ABS-CBN, pinalalabas ng ABS-CBN. Kaya mukhang mananalo yan. Pero, kaya ako, kahit sabi ko nga, ngayon pa lang, sasabihin ko ng mga kasinungalingan o yung mga maling impression dito kay Angel Locsin. Bakit? Halata naman kasi, halatang politiko na datingan niya, yung sumisimpleng tulong, tapos biglang lalaban sa gobyerno, yung style na ganyan, politikong politiko.
Sana naman, wag naman sanang ganyan uli ang boboto natin. Simula pa lang trapo na. O, sabi nga nitong isa ni General Luna, mga ex-convict na nanalo pa rin only in the Philippines. Correct. Tumpak, sapak, wapak. Nakuha mo, Brad. Ha? Talagang mga galing na sa bilangguan, abay, diretso pa sa Senado. Meron nga dyan, na-convict ng malversation of funds. Na-convict na Sandigang Bayan, senador pa rin hanggang ngayon. Saan kayo nakakitang bansang ganyan? Paano nga? Wala ho Kaya ako, okay, ang hopes ko, ay ang aking, sabi na natin pag-asa ko, kahit pa paano may social media na. Kasi noong mga unang panahon, kaya nananalo yung mga yan, kasi kontrolado nila media. Sa akin, ang hope ko na lang, dahil may social media na, baka naman mabuksan ang isip ng ibang nating kababayan. Sana naman, this time, yung mga totoong mga public servant na yung manalo sa Senado. Unti-unti, hindi ko naman sinabi yung sa 2022, ay, yung mga public servant na talaga mananalo. Hindi. Unti-unti. Basta laban lang tayo. Ipakita natin na hindi tayo, may mga Pilipino pa rin nag-iisip. May mga Pilipino pa rin nung tama yung gusto. Wag tayong boboto pagka porket sikat lang. Meron pa rin tayong mga ganyang mga Pilipino. Yan na lang ang ating hope. Annalyn Jamilano, pinapakita na nila ang power nila in case na tumakbo si Madam Angel. Oo nga sabi ko nga sa inyo Hay nako, katatawa talaga. Katatawanan ito. Ewan ko, sa akin hanggang hindi talaga magbago ang sistema sa atin, paglalaroan lang tayo ng paglalaroan ng mga politiko sa atin. Sabi ko sa inyo, Jeneline Concia, sinabi ko na sa kamag-anak at kapitbahay ko na wag iboto mga artista na tatakbo, lalo na walang alam. Alam nyo kasi, ano ba dapat ang katangian ng senador? Sa akin, okay, hindi lang sa matalas ang isip, okay? Dapat din yung conviction niya na magsilbi sa tao. Yan ang pinaka-importante sa akin. Conviction niya na ipaglaban yung dapat ipaglaban. Hindi lang dahil nadidiktahan ng kung ano yung sikat, doon ako. Kaya wala ako kung bilib dun sa mga umaangkla lang sa sikat Yung sikat na desisyon, dun lang siya. JC Tan, live na ba ito si Banat Bay? Live na po. Maliho ata yung pag-crop sa image ni Angel Locsin. Lumapad kasi. Hindi talagang ganyan siya. Ayun naman, nilalait nyo na naman. Oy, matagal na. Marami daw nakakamiss kay Banat Boy. Kaya pasayawin naman natin. Pasok, Banat Boy! Anong nangyari sa'yo, Banat Boy? Bakit wala kang audio? Ano nangyari sa'yo? Ay, nawala ng audio si Banat Boy. Ano kaya nangyari dito? Oy, Banat Boy. Anyari. Bakit nawala si Banat Boy? Loko nito Bakit nawala? Bukas alamin natin Ayan. Okay. Pasok, Banat Boy! Asan na? Luko ito Luko? Ayan na. Pumasok na si Banat Boy. Ayan na. Jampong. Ayan Sabi nitong isa, ang kanyang iboboto daw sila Marcoleta. Ay, ako dyan. Ayan, ako talaga. Alam mo kung bakit? Bihira. Diba, pati Meralco, binanatan niyang mga yan. Aside from ABS-CBN, Meralco, PhilHealth, yan ang dapat natin. Ako, promise ko, mangangampanya ako dyan kay
kay Marcoleta, kay Alvarado, dyan kay Defensor. Ito pang mga talagang masasabi natin kay Barsaga. Pag yan tumakbo ng senador, kakampanya natin yan. Ayan na nga. Si Defensor, panalo yan. Yung Power Ranger yan. Okay po. So, yun o ating pag-uusapan ngayon. Patapos na tayo. Baka naman, Sir Rudy, yung mga kaibigan mo dyan. Biro lang. Ako sana si Doc Willie huuli sana. Si Doc Willie, si Glenn Chong, kay Gadon, parang gumanon ako bigla. Minsan ibang diskarte sa buhay na sisira ulo ko. Pasensya na, pero ako medyo napaganon ako doon sa huling banat ni Attorney Gadon. Pasensya na, pero sana medyo umayos naman ng konti ito. Ang aga naman matapos, weekend naman eh. Kayo naman. Ay, si Sir Greco, yan, gusto ko yan. Sana tumakbo yan uli. Sana tumakbo yan si Sir Greco. Oy, Gam, salamat sa 50. Kasi nga po yung kay Larry Gadon, bigla niyang sinabing wala naman, may gamot naman daw sa COVID. Sabi ko, tsaka yung hindi pagsusuot ng mask, napakasablay naman po nun. Diba sinabi ko na sa inyo, kung may gamot ho ang COVID, bakit may namamatay? Ano yun? Ayaw lang nilang magkabot. Huwag naman sanang ganun. Sana naman medyo magbago naman ng konti. Yung mga diskarte niya ngayon, medyo napapaganon ako, nalalaglag ako sa upuan. Randel Bunaga, nabol na po sa USA. Wala, tulog ang mga taga USA. Tsaka taga Canada. O si Ding Dong Dantes, tatakbo din yan at ganyan. Ano ba ito? Ano sila doon? Magla-love team sila doon sa Senado. Si Darna, tsaka wag naman ganun. Nanalong mga taga-Japan ngayon, oo. Ay, ito pala. Gusto ko itong pag-usapan natin, Ito. Nung binabasa ko to, sabi ko, hindi ba nila naiisip si Kasi kaya sabi ko, ang galing ng House ngayon, mantakin mo tinaas nila yung statutory rape. Yung statutory rape. Ibig sabihin, kasi dati, ganito. Ang dati kasi, 12 years old, doon, tapos pababa, doon lang masasabi mong rape pag may nangyari. Okay? Sa kunwari, lalaki, yung tapos 12 years old yung babae, doon, pwede na kagad rape. Pagdating mo sa 13 to 17, okay? Kasi minor, 17 pa babae, 17 to 13, hindi mo na matatawag na rape. Pwedeng ilagay dyan is child abuse daw. Tama, kasi minor. Child abuse o kaya basta sexual, basta may ganitong isa pang pwedeng kaso. Pero hindi rape. Okay? Ngayon, ang ginawa ng House, itinaas. So mula 16, pag nakipagtalik ang 16 years old, okay, kahit ba sabihin ng lalaki at yung babae, magjowa kami, hindi, rape pa din yon. Kasi 16 nga kaya nga tinaas ng 16 pwede nang tawaging rape. Unless, yun nga lang, kung magka-consent, alam ko pag kuwari magjowa sila, bata naman yung 16 years old. Kung magjowa sila, baka ikaso lang dyan child abuse. Pero ngayon, kunwari 16 years old, nagtalik sila, hindi niya gusto, rape ang ikakaso dyan. Ayun, sexual harassment, tama. Sir Randel, dati kasi sexual harassment lang mula 17 hanggang 13 ang pwedeng ikaso, hindi rape. Okay?
hindi automatic rape. Okay? So ngayon, itong 16 years old, automatic rape na yan. Ay nako, sana maipasa. Kaya lang dapat ginawang 17 para tinamaan sana si ano. No? Kaya lang yung kay Arnold, noon pa yon. So ngayon ipapasa to, hindi naman ang, 'di ba, sinasabi nga nila hindi naman pwedeng ibalik yung batas. So kung pinasay ngayon tong batas na to, hindi masasama yung kay Arnold. Pero sana hanggang 17 ano. Para theoretically pwede siyang tawagin. Kaya nga sabi ko nung binabalita siguro ng GMA ito, no? Paano kaya nila binabalita ito? Na hindi nila naiisip yung isang kasamahan nila, no? Pero sa akin, tama to isang kapatid natin dito, sabi ni Larry, dapat ibalik pa rin ang bitay. Oo, tama kayo dyan. Dapat pa rin ibalik ang bitay. Kung walang bitay, ilulusot lang. Na kita nyo yung isang balita, Wanda, na panood ko, isang as in bata, ginahasang paulit-ulit dahil itong sa lockdown. Alam nyo, kung may bitay, sigurado ako medyo mag-iisip ng dalawang yung isip yun eh. Yung ano, sana. Kaya i-push natin yung bitay na yan, ha? Sana ma-push yan. Yan pinag-uusapan na sa Senado, pati sa House, sana nga ma-approve na yung bitay na yan. Okay. Maraming salamat po, ako si Banat Bay. Sana po magkita-kita huli tayo bukas. Wala ho tayong sa kahit Sabado, magkikita-kita ho tayo. Bawi-bawi tayo para sa Agosto. Sa Tuesday na ho tayo magpapahinga. Marami pong salamat, ha. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita huli tayo bukas, ha. Salamat po sa inyong suporta. At sa mga hindi sumuporta, okay lang din po. Marami pa rin pong salamat, ha.